Tayo po uling tumayo, mga minamahal. Tayo po natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadali ang ating pong minamahal na mangaral, ang ating pong beloved elder, Brother Marlon De Vera. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating po beloved elder, Brother Joven Ferres. Pagpapaliwanag sa kalagaan ng pagbibigay. Tayo po daraw sa ating pong panalangin mga minamahal. Ating pong itaas sa ating dalawang kamay. Tayo po magsumama sa ating malapay noon. Hallelujah. Dakilaw palang Diyos, makaparin sa pangalan mo, malapay ng susaw na dalangin, na ay mo, Pastor Weldes Radalmeda. Walang hanggang pasalamat sa iyo, malapay noon, aming pinapabuot sa yung kahabagan malapay noon sa pagkataon ito na kami makapagsama-sama, patuloy kang papurihan, sambahin, luwalhatiin. Sa dago ito, maraming salamat malapay noon sa patuloy mong pagsama sa amin, sa patuloy mong paglangis sa bawat yung mga gawain, sa mga pupuring awitin, sa mga patuto, na kapag aming patuloy na paghingan, sinasampatayan, lumalakas ang ipanampalatay, pag-ibig pag-asa yung malapay noon. Maraming salamat sa iyong pagbudaman yung balang presensya, sa mga puring awitin, inalay ng kupunan ng kuwar, malapay. Maraming salamat. At sa mga kapatid na patuloy na nagtatapat na may kasiyang kagalakan ng kanilang isang buhagi ng dugo, malapay. Maraming salamat sa iyong salita. At narito kami, malapay, ang bagong lahat sa iyong pag-aaral ng salita, Bible study, malapay noon sa umagang ito, bago lahat kami humingi ng kapatawaran sa iyong kasalanan, hugasan mo kami, linisin ng baldugong magos ng krus ng Kalbaryo. Malapay noon, gawin mo daluin ng papalang espiritu, bang lingkod, malapay noon, huwag kami makita, kundi ang iyong kapangyarihan, ang iyong salita. Bigyan mo kami ng panampalataya, pag-asa, pag-ibig sa'yo malapay noon. At sa oras ito aming sabay na pinapalayas, itinataboy, anumang gawa ng kaaway, di mo yun ang antok, pag-alinlangan, kasound, in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord. Kasound in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord. Victory in Jesus' name. Palapakan natin ang ating pinakamamalapay noon. Alat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Amen. At araw na po tayo umupo. Bago tayo magsimula sa may pag-aaral ng salita natin malapay noon, sa patuloy lamang nakahabagan ng ating pong Diyos na buhay, aking pong pinapabuot ang pinapataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat, pagsamba, ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Palapakan po natin minsan ang pang ating malapay noon, dobling paggalang at ang pagbati na isang magandang umaga sa ating pong beloved evangelist, Pastor Weldes Radalmeda. Amen. Ulit po natin ating malapay sa ating kapanahunan at lagi po natin inaalala ang mga turo nila sa aral ating pong minamahal ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa pong mga beloved children, sa ating pong minamahal na magagawa sa dakong ito, sa ating pong minamahal na elders, sa ating pong kasama, sa inyo po mga minamahal datihan man, isang kapalang umaga po sa ating lahat at siyempre sa ating mga bisita, kung mayroon tayong mga kasamang baguhan, kayo po ay pinagpala po kayo po ay narito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At sa ating mga Facebook viewers at YouTube viewers dito sa Pilipinas, ang palang umaga po sa inyo at sa ating mga kapatiran at kabayan dyan sa ibang nasa ibang bansa po, isang palang araw po sa inyo at ang inyong patuloy na pakikis sa amin sa pupursya mo po isang malaking bagay upang anuman ang inyong kalagayan ngayon, kayo man ay may mga problema, may mga pinagdadaan ng pagsubok, kayang-kayang tugunan yan ng ating Diyos sa buhay. Walang iba ang mahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Palapakan po natin misana pang ating mahal na Panginoon. Alam magsabi ng Praise the Lord! Amen. At ating pong ilabas mo ating pong kwaderno, ating pong parula, ating pong Biblia, upang maisa-isa po nating maitala at masundan ang pag-aaral at salita natin pinakamahal Panginoon. Amen. At kindly ating pong buksan, ating pong pambungan na talata dito sa Mateo, ang kabanata 28, ang talata 19, sa Tagalog lamang po mga minamahal dahil naipaplas naman po dito sa screen yung sa wikang Ingles. Amen. Kindly dito po sa Matthew, ang kabanata 28, talata 19, ating pong basahin, ating pambungan na talata. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, kabanata 28, talata po ay 19. 28. 28, talata ay 19. Amen. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa
na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Palakpakan natin ang ating pinakamahal pa Jesus. Amen. God bless sa pagkabasa salita ng ating mahal na Panginoon. Amen. At ayan po, mga minamahal, ang ating pambungad na talata sa mga ito basihan ng ating pong paksa. Mga minamahal, malinaw ang ating napakinggan ang utos ng ating pinakamahal na Panginoon na gayon na lamang na ang panawagan ng mahal na Panginoon hindi lamang sa Pilipinas, amen, hindi lamang sa bayan ng Israel, ang makarating ang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Amen. At gawing alagad o tagapaglingkod ng mahal na Panginoon ang mga tao bagkus sa buong mundo. Sino man, anuman ang kanyang lahi, kinabibilangan. Gayon na lamang ang pagsinta ng ating pinakamamahal na Panginoon at ang bilin ng mahal na Panginoon. Maging sa ating panahon, mga minamahal, ay tuloy-tuloy po ang pag-iibanghel ng kaligtasan. Amen? Tuloy-tuloy po ang pangangaral, mga minamahal, ang pagsishare ng ating mga kapatiran. Ang patuloy na panalangin sa panguna ating mga pastor, kabalikat lang ng mga beloved children, ng mga manggagawa, ng bawat isa sa atin, ay patuloy nating isinasamo sa mahal na Panginoon na maging ating mga sa buhay ay tawagin, mapaglingkuran ng mahal pa yung magkaroon sila ng kaligtasan, katiyakan sa kanilang buhay. Amen. Ang pamagat ng ating aralin, mga minamahal, sa umagang ito sa wikang Filipino ay ang pagkakilala o pagkaunawa sa pagiging lingkod ng Diyos. O sa wikang Ingles, ito ay the concept of being a servant of God. Amen. Itong ating pambungan na talata, mga minamahal, kung iyong papansin ay disciple sa wikang Ingles, ito namang ating pamagat ay a servant o yung alipin o yung lingkod, mga minamahal. Ito, mga minamahal, ay magkaiba man ng termino, subalit itong dalawang ito ay may mahalagang gampanin sa bawat isa at laging nagsama ito, mga minamahal. Amen? Kaya huwag po sana tayong magluhumihanan, mga minamahal, kung iba po yung doon sa ating binasa talata, disciple po ang naroon, dito sa ating paksa ay servant po, mga minamahal. Itong dalawang ito, mga minamahal, dahil sa bigyan lang natin ng kaunting paliwanag upang tayo ay siyempre, mga minamahal, ay wala tayong question sa ating paksa. Sa Mateo 10:24, binanggit ng mahal na Panginoon doon, nang sabi ng mahal na Panginoon, kailanman ang tagasunod ng isang guro ay hindi magiging higit sa kanyang guro. At gayon din naman, ang alipin ay hindi kailanman magiging higit sa kanyang Panginoon. Ginamit ng mahal na Panginoon ang dalawang terminong ito sa isang talata na may nais parating ang mahal na Panginoon. Amen. Ginagamit ang terminong disipulo, mga minamahal, kapag yan, mga minamahal, ang ating sinusunod ay ating master o yung ating guro. Amen. Tayo ay natututo. Ating talagang pinangangalagaan ang mga gintong aral na ating natutuhan sa ating guro, sa ating master. At gayon din, mga minamahal, na hindi nananatili at hindi lang mapangalagaan dapat. Pumapasok din dito yung pagiging lingkod o yung tagasunod natin dahil nga sila ay nakatataas sa atin silang guro. Amen? Atin silang master. Kaya pumapasok doon ang pagiging servant din. O minamahal at sila at the same time ay maaari din silang maging Panginoon natin, mga minamahal. Amen? Kaya itong dalawang terminong ito, mga minamahal, ay may mahalagang gampanin sa bawat isa. Magkasama po ito, mga minamahal. Amen? Sa kung saan hindi sapat na tayo maging disipulo, na hindi tayo sumusunod. Amen? Amen, mga minamahal. Useless ang mga aral kung hindi natin ito nasusunod. Kung hindi natin din nabibigyan ng
O hindi natin nasisilbihan, mga minamahal, ang ating Panginoon, yung ating Master po, mga minamahal, useless din po. Kaya itong dalawang ito ay magkasama po ito, mga minamahal. Kaya ang ating paksa, mga minamahal, ay itong konsepto, yung pananaw o yung ano ba ang dapat nating malaman bilang isang lingkod ng Diyos o disipulo ni Kristo. May mga katanungan dito marahil na inyo rin minsan natatanong sa inyong sarili o lalo na ang mga hindi pa naglingkod sa mga Panginoon. Unang tanong ay siyempre ang tanong nila ay ano ba ang mga dapat isaalang-alang bilang isang lingkod ng Diyos? O ano ba ang dapat isaalang-alang bilang lingkod sa tao? For example, ikaw ay isang employer, ay yun ang iyong susundin, ang iyong boss. Amen? Ganon din sa estudyante, sa iyong guro. Pangalawang tanong ay, sa pagiging alipin ba at tagasunod ay tunay bang nakapagbibigay ito ng kababaan ng ating dignidad? Nakaapekto ba sa pagtingin ng ibang tao sa atin kapag tayo ay tagasunod lang yan? Ay sunod-sunuran lang, ay estudyante lang yan. Lalo na sa Diyos. Pangatlo, mga minamahal, ay mayroon ba tayong mapapala sa paglilingkod sa iba? Lalo na sa Diyos. Mayroon ba tayong mapapala sa paglilingkod sa Diyos? At pang-apat na tanong ay, tunay bang ang paglilingkod sa Diyos ay nagiging pabigat sa buhay ng tao? Dahil, mga minamahal, sa katotohanan ng mga katotohanan, pag nagsabay-sabay ang problema, sa halip na ang bitawan mo sa iyong isip na alalahanin upang hindi ka ma-depress, sa halip na ang bitawan mo at alisin sa iyong isipan ay ang mga negatibo o yung problema mismo, ang nangyari minsan ang ating binibitawan ay yung ating pananampalataya sa mahal na Panginoon. Gusto natin ng agarang solusyon. Matagal pang sagot ng Diyos. Ako na lamang ang kikilos. Hindi mo na ako dadalo. Bagamat may pagkakataon kang dumalo, pero maghanap ka ng dahilan para hindi makadalo. Dahil gusto mo nga ay solusyonan na agad-agaran ang iyong problema. Kaya dumarating sa point na, mahirap ba ang paglilingkod sa Diyos? Mahirap ba ang maging isang tagapaglingkod ni Kristo? Lahat ng kailanman ay hindi nahihirapan sa paglingkod sa mahal na Panginoon, sumigaw ng Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Dito natin malaman ano ba ang tunay na konsepto, pananaw, pagkaunawa sa pagiging isang totoong lingkod ni Kristo ng Diyos. Mga minamahal sa Biblia, yung tanong natin kanina, madalas yan kasi ang sumasagi sa isip ng hindi mananampalataya. Amen. Siyempre dahil madalas ang tao ay nasasapawan niya ng problema sa halip na pag-asa. Sa halip na pananampalataya, sa halip na pagbibigay ng oras para sa Diyos. Dahil ang tao, ganun ang tao, likas ang tao na ang gusto niya, nakikita niya yung solusyon. Hindi niya mahintay. Pero ang Diyos ay, sabi nga ng lagi natin narinig, behind the scene, ang Diyos ay kumikilos. Amen? Praise the Lord. Kung yan ang pananaw ng tao, nang hindi pa manampalataya sa mga tungkol sa pagiging alipin ni Kristo, pabigat lang, nag-aksaya ka lang ng oras, wala ka namang mapapala, nagpapababala ng iyong dignidad, may napag-aralan ka, may natapos ka, anong nangyayari, nandiyan ka? Kung yan ang pananaw ng tao, may apat dito sa Biblia na nais iparating sa atin ng mga Panginoon upang maunawaan natin
Ano ba ang tunay na halaga ng pagiging lingkod natin sa Panginoon? Itong apat na ito ay ginamitan ito, mga minamahal, ng yung figure of speech, mga minamahal. O sa Pilipino, yung tayutay, yung irony, mga minamahal. Kung saan, alam naman natin, sa mga estudyante, mga minamahal, pag sinabing irony o sa wikang Tagalog, ay sa Tagalog kasi mga minamahal, ito ay tinatawag na kabalintunaan. Amen? Ito yung sa isang pangungusap gumagamit ng magkasalungat na salita, pero nagpapahayag ng isang buong diwa. Hindi kailanman yan mga minamahal, kumbaga, nagkakaroon ng conflict sa isa't isa. Pero litaw na litaw, pag literal mga minamahal na titingnan yung salita sa isang pangusap, ginagamit itong dalawang magkaibang salita na ito, kaya nagiging itong kabalintunaan. O sa isang pangusap, akala mo'y nagpupuri, pero sa dulo pala ay hindi, kabaliktaran. Itong apat na ito, isa-isahin natin upang maitanim sa ating puso at isip na kailanman ang paglilingkod, ikaw bilang lingkod ni Kristo, hindi yan kailanman magiging pabigat sa iyong buhay. Amen? Palagpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Una, mga minamahal, sa pagkaalipin ay may kalayaan. Sa wikang Ingles, in slavery, there's a freedom. Balikan natin yung paggagamit dito, mga minamahal, ng irony. Litaw na litaw sa pagkaalipin, kapag mano-mano, mga minamahal, na pagbibigay kahulugan, pagkaalipin, alam naman natin. Amen? Walang sariling desisyon. Minsan nadidiktahan kung sino ang nakatataas sa kanyang sinusunod. Iyon ang kanyang susundin. Samantala doon sa ginamit doon sa dulo na kalayaan. Alam naman natin, pag binigyan ng kahulugan ng kalayaan, may free will ka. Wala dapat sa iyong dumikta. Dahil may sarili kang pasya. Amen? Pero dito, ay ginamit ito as irony. Ulitin natin, bilang lingkod ni Kristo, unang konsepto, in slavery, there's a freedom. Sa pagkaalipin ay may kalayaan. Ipipaliwanag ng talatang ito, mga minamahal, dito sa Roma 6:22, ating basahin. Palagpakan po muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po sa aklat ng Roma, Kabanata 6, talatay 22, ito pong sinasabi, datapwat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Palagpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Alat magsabi ng praise the Lord! Alat magsabi ng praise the Lord! Amen! God bless sa pagbabasa salita ng ating mahal na Panginoon. Dito, ipinaliwanag, mga minamahal, itong irony na ito, na sa pagkaalipin ay may kalayaan. Basahin uli ng inyong abang likod, mga minamahal, at naka-flash naman dyan sa screen inyong masundan. Ang sabi rito, datapwat ngayong mga laya na kayo. Saan tayo malaya? Sa kasalanan. Saan tayo naging alipin? Sa Diyos. Ibig sabihin, mga minamahal, kung noon, sa ating buong buhay, sabi ng Biblia, madali ang tao na magkasala, matukso. Ang tao kasi likas na mabilis yan sa pagdesisyon. Padalos-dalos, sabi nga, mga minamahal. Dahil ang tao, pag walang Kristo sa puso, sa protocol niya, sa kanyang sasanggunian, ay maaring una, kung mag-isa lang siya, siyempre kanyang sarili, tapos kukuha siya ng ideya sa kanyang kakilala, o sa kanyang kaibigan, o minsan sa ating mga magulang, sa ating mga kuya. Doon lang, hanggang doon lang. Yung protocol lang pagkukuha natin ng ideya para malaman natin ating gagawin. Walang Diyos. Kaya madalas nahantong sa kabiguan. Amen? Subalit, ang sabi, sino mang tao na lumapit kay Kristo maging lingkod,
malalaman nila na ang konsepto ng pagiging isang lingkod ng Diyos, kailanman ikaw ay malalayo sa paggawa ng mga bagay na hindi nakalulugod sa paningin ng mga Panginoon. Ikaw ay magiging anak ng katwiran. Sabi ng Biblia, noon tayo ay anak ng kadiliman. Walang pag-asa, hindi nga natin alam kung paano solusyonan ang mga bagay na ayon sa ating kakayahan, hindi na natin magawa. Dahil umabot na tayo sa sukdulan, sa ating limitasyon. Kaya ang iba, umantog sa depresyon, pagpapatiwakal, anumang mayroon sa kanilang buhay, walang magawa. Nilabalo ng kadiliman, kawalan ng pag-asa. Ating mga kapatid, amen, siya ay may chronic depression. Naanyayahan siya through TV program. Ang pangangaral na ating minamaginglang na Evangelista Pastor Olsimeda, narinig niya ang pangangaral doon, ang salita ng Panginoon, dahil ito'y noon pa nasabi, na ipapangaral. Sabi ng mga pastor, sabi ng mga Panginoon, palayain tayo mula sa anumang masamang espiritu ng karamdaman, na pagiging hold-uppers, murderers, killers, kidnappers. Walang anuman natatalab sa mga tunay na lingkod ni Kristo. Nung mapakinggan yan, sampalataya ng ating mga kapatid, kanya na pag-unawa ang konsepto ng paglapit sa mga Panginoon. Hindi niya inisin, wala din yan. Nagsayang na ako ng oras, marami na akong pinutunan. Sabi ng ating mga kapatid, El Shaddai, punta na sa ating kinagisnan na panampalataya, pero wala din. Walang kagalingan. Pero hindi yun ang konsepto na kanyang talagang ipinamalagi sa kanyang isip, sa kanyang puso about sa paglingkod sa mga Panginoon. Kundi ba siya lumapit. Napabutis mo sa tubig sa pangalan ating mga Panginoon. Nakiisa sa pagpupuri sa ating mga Panginoon, sa pagpalakpak, pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord in Jesus' name, patuloy. Ano ang nangyayari sa ating mga kapatid na nooy alipin ng kanyang karamdamang chronic depression? Siya'y pinalaya, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Mula sa kawalan ng pag-asa, pagkakaroon ng kabagabagan sa puso at isipan, nagkaroon ng kapayapaan. Nagkaroon ng katugunan. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pag nalaman natin ang salita ng mahal na Panginoon, nalalaman natin ang daan na nais ng mahal na Panginoon. Kailanman hindi tayo mapapariwara. Alala niyo mo, minamahal yung pangaral ng linggo? Amen? Kung alam lang ng tao sana kung saan siya sasangguni sa panahon na nandun siya sa kabagabagan, kailanman na hindi siya mabibigo kung matatagpuan niya ang dapat na kanyang lalapitan. Walang ibang pala ang salita ng Diyos, ang malapayan ng Diyos, lalo na sa tunay na propeta ng Diyos sa mga mangaral. Amen? Praise the Lord. Kaya napakahalaga mga minamahal na tayo po lagi ay nasusumpungan ng ating malapanginoon na nandoon lagi sa paglusunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Gawin natin ang alam natin, mga minamahal, na makapagpapalago sa ating pananampalataya. Kung sinabi ng mga mangaral, naramdam mo ang kahinaan, ikay nalulubay pa, magpuri ka. Magpuri! Dahil sabi ng Biblia, sabi ng mga pastor, inaalipin ka ng kaaway. Winawala ang iyong pananampalataya. Pero sa oras na ikaw ay pumalakpak, magpuri, bagamat ikay nanghihina, bagamat ikaw ay isang balisa, pero kapag ikay lumundan, nagpuri sa Panginoon, maya-maya hindi mo napansin, lumayo na siya ng aliping kaaway. Pinalaya ka ni Kristo, naging alipin ka ng katwiran, ng pag-asa. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Amen? Kaya may pakinabang. Amen? May kapakinabangan sa pagiging isang lingkod, disipulo ni Kristo. At sabi ng Biblia, ang karamdaman ay bunga ng kasalanan at ito'y humahantong sa kamatayan.
Hindi lamang pala sa pamamagitan ng kagalingan ng karamdaman, tayo ay pinagpala ng malapaynon buwan nang tayo ay sumunod sa malapaynon at nakilala natin, tinanggap natin ang konsepto ng pagiging isang lingkod sa malapaynon. Kundi sa spiritual na aspekto. Dahil lahat naman tayo, di ba, mga minamahal, ay sabi nga, hindi bumabata. Tayo ay tumatanda, humihina. Lahat tayo ay darating sa ating hangganan. Pero ang magandang regalo, hindi na tayo alipin ng kamatayan. Pinalaya tayo ni Kristo, tagapagmana tayo ng langit, buhay na walang gan. Palakpakan natin ang ating malapayong salamat sa ating malapayong. Pangalawa, na konsepto na nais parating ng malapaynoon. Sabi rito, mawala sa wikang Ingles, in being a servant, there is greatness. Sa wikang Tagalog, sa pagiging tagapaglingkod ay may kadakilaan. Imagine, kung literal sa literal, questionable. Ikaw yung naglilingkod, isa ka lang alipin, paano kang dadakilain? Paano, saan doon ang iyong kapurihan? Paano ka naging dakila? Paano ka naging mataas? Ikaw ay isang hamag na alipin, sunod-sunuran. Di ba ganun, pag literal. Pero may nais, parating ang malapaynoon. Kindly, ating basahin sa Matthew 23, ang talatay 11 hanggang 12. Palakpakan natin ang ating pinakamalapaynoon. Alat magsabi ng praise the Lord! Amen, praise the Lord. Dito pong sinasabi, datapwat ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo, at sino mang nagmamataas ay mabababa, at sino mang nagpapakababa ay matataas. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamalapaynoon. Alat magsabi ng praise the Lord! Alat magsabi ng praise the Lord! Amen. God bless sa pagbabasa sa salita ng ating malapaynoon. Ang malapaynoon, Sus, mga minamahal, lalo na nung tayo ay naging lingkod ng malapaynoon, nais ng Diyos na atin siyang tularan. And expect ng mga Saduceo, ng mga Pariseo, ng mga Eskriba, ng mga may pinag-aralan sa batas ni Moses, na yung Mesaya na darating ay magpapakilala sa anyong pag-iisang talagang hari, magiting, makapangyarihan, at kanya pa namin talagang makita natin talagang pang hari talaga. Kaya nung nakita nila ang malapaynoon na anak ng karpentero, binaba nila ang malapaynoon. Hindi nila maunawaan ang ginawa ng malapaynoong paglilingkod sa tao. Na siya, bagamat Diyos, na siya dapat ang paglilingkuran, ang ginawa niya, nagkatawang tao, nakita niya kasi ang tao, may problema, may karamdaman, na doon sa kawalan ng pag-asa. May mga problema na hindi mas, ang Diyos, nagkatawang tao, para sila ay maabot. Mapaglingkuran. Amen? Pinagaling ang kanilang karamdaman. Ang sabi ng malapaynoon, doon sa mga talata, pumunta tayo ng Galilea. Pumunta tayo. Marami silang pinuntahan. Naghanap ang malapaynoon ng kanyang mapaglilingkuran. Lalo na yung mga taong sabik na sabik sa kanya, may pananampalataya. Marami siyang pinagaling, binago ang buhay, binigyan ng pag-asa. Sa gayong bagay, ang Diyos, siya'y nadakila. Amen? Napapurihan, naging bantog ang kanya pangalan. So hindi pala mga minamahal, nababase ang kadakilaan sa kayamanan, sa kapangyarihan lamang. Amen? Kundi kung sa paano ka tumulong sa iyong kapwa. Yun ang nais ng malapaynoon din. Unang-una, sa kapurihan ng mga Panginoon, sa ating pamilya, hindi mawawala dyan kailanman at hindi ko siya dapat ipagpasalamat sa mga Panginoon ng mga anak, ang kanilang mga magulang. Responsable. Hindi sila kailanman pinabayaan. Mga magkapatid, mga magkaibigan,
Mga kapatiran, naalala nila ang kanilang kapatid. Pagpalain kayo ng mahal na Panginoon. Nagtutulungan. Sabi nga ng mga nagkarang aralin, ay iba ang simpatya sa empatya. Amen? Simpatya ay naawa ka sa salita lang. Pero wala sa gawa. Pero kailangan pala yung empatya upang maging pagpapala ka sa iyong kapwa. Maging kaluwalhatian sa mahal na Panginoon. Amen? At sa lahat mga minamahal, sa ating panahon, imagine ating mahal na pastor, well-decided Almeda, Assistant Pastor Lina C. Almeda, ito yung totoong masasabing paglilingkod sa Diyos, paglilingkod sa bayan. Hindi tayo makadugo, hindi tayo kadugo ng ating mahal na pastor. Almeda ang kanilang apelyido. De Vera ang iyong bang lingkod. Kayo din, iba rin. Pero hindi inisip ng propeta ng Diyos yun. Ang iniisip nila, kailangan tularan si Kristo. Si Kristo na Diyos, nagkatawang tao, pinaglingkuran ang mga tao para magkaroon ng pag-asa, ng kagalingan, ng katugunan. Gayon din ang ginawa ng propeta ng Diyos. Nangaral. Yung palang pangaral ng Ebanghelong Kaligtasan, yung palang pag-share mga minamahal, yung pagpapatotoo, ay yan din ay pagtulong sa iyong kapwa. Dahil hindi lang sa mundong ito ay tungkol sa material, emotional, physical, mental na aspekto. Kundi higit sa lahat, ang sumasaklaw sa lahat, spiritual na aspekto. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Noon, pag naramdaman mo na ikaw ay nanghihina, nahilo, sinisinat, pero dahil wala ka pang spiritual noon na aspekto ng panampalataya, simple lang yung sakit mo, ay, hindi ko kaya na. Kayo muna magugas ng pinggan. Unti-unting bumabagsak. Pero, ngayon, tayo, mga baguhan, may karamdamang ikamamatay, tinaningan ang kanilang buhay. Pero dahil malakas ang spiritual, may pananampalataya, ang paglilingkod pala kay Kristo, pag-asa, kaligtasan, katugunan, ano ang nangyari? Sama-sama lang di inangat, nawala ang depresyon, unti-unting pinalakas, pinagaling ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Ibig sabihin, dapat malaman ng tao na itong paglilingkod pala sa Diyos, ang punteriya ay spiritual na aspekto. Dahil kapag yun ang natira at yun ang grabing kasaganaan, prosperity ang mayroon, sunod-sunod na lamang. Kaya yung mga patutuo natin, ang sabi natin, noon mga minamahal kami walang-wala. Kapag umulan din sa loob. Pero kailanman, hindi na wala ng pag-asa. Bagamat kitang-kita mo, walang pag-asa. Dahil financially, materially, wala talaga eh. Pero anong nangingibabaw? Spiritual. Bakit? Sa salita ng mahal na Panginoon. Dahil sa nangangaral. Dahil sa ating mahal pastors. Dahil sa mga nagsishare. Ngayon, natulungan yung ating mahal kapatid. Magkaroon parang patay, lumapit sa mahal na Panginoon. Anong nangyari sabi nila? Noon, pag umuulan din doon sa loob. Pero ngayon, sa tulong habag ng mahal na Panginoon, naayos na. Pinagpala pa, pinakain ng mahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. Kapurihan sa mahal na Panginoon. Amen? Ayan ang nais ng ating mahal na Panginoon. Ngayon, kapag yan ang nangyari, hindi na problema kung paano tayo dakilain. Dahil magiging usap-usapan na yan. Ay, maong iraraman niya totoo. Ay, mabubuting tao yun. Hindi yan gagawa ng mga masama. Taga Jesus Miracle Crusade sila. Amen? Kadakilaan, kapurihan sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya sa pagiging tagapaglingkod, may kadakilaan. Kaya yun ay sa tao pa lang, mga minamahal, sa tao pa lang yung ginagawa nating paglingkod. Paano pa kaya sa Diyos na buhay? Amen? Naglingkod tayo, ito yung ginagawa natin, yung ginagawa niyo mga minamahal, bagamat mamaya kayo po ay may pasok, o kahapon kayo ay galing sa trabaho. Mamaya, talagang may iba pang, may project pa yung iba eh, may meeting pa eh, may mga assignments pa eh. Pero hindi nila iniisip. Bakit? Yung ginagawa nyo kasi, nalaman nyo ang tunay na konsepto ng paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ito yung paglilingkod. Ito yung paglilingkod sa Diyos. Ito ang nais ng Diyos. Amen? Ito ang ikapagpapala ng tao. Amen? Palapakan natin ating Diyos sa buhay. Ang lahat magsabi ng praise the Lord.
Pangatlo, mga minamahal, pangatlo na konsepto na ipaabot sa atin ng mga Panginoon sa pagiging isang lingkod ni Kristo. Sa kapakumbabaan ay mayroong karangalan. Sa wikang Ingles, mga minamahal, in humility, there is exaltation. Kindly, basahin po natin dito sa Mateo 18, ang talatay 4. Palakpakan po natin minsan ang pangating malapit. Malapit na tayong magtapos, mga minamahal. Amen. Aklat po ng Mateo kabanata 18, talatay 4, ito pong sinasabi. Sino man ngang magpakababa sa gaya ng maliit na batang ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alat magsabi ng Praise the Lord! Alat magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord, amen. God bless sa pagkabasalita ng ating mahal na Panginoon. Dito mawinaw sa 4, sino man ngang magpakababa na gaya ng maliit na batang ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ang tanong, may pinagkaiba ba yung number 2 dito sa number 3? Doon sa number 2, mga minamahal, sa pagiging tagapaglingkod ay may kadakilaan. Dito naman sa kapagkumbabaan ay may karangalan. Malayo, pero base doon sa talata, mayroong isang terminong ginamit na maaaring manggulo sa atin. Pero ito lang, simple lang, mga sa number 2, tinuturuan tayo ng mahal na Panginoon, unang-una, yung ating paglilingkod sa Kanya. Pangalawa, huwag natin kalimutan sa ating kapwa, sa ating mga kapatid, sa ating pamilya. Ito namang pangatlo ay patungkol naman ito, mga minamahal, sa humbleness sa iyong sarili. Bilang lingkod ni Kristo, kinakailangan mula sa pagtitiwala sa iyong sarili ay mapunta na sa pagtitiwala sa Diyos. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dito, mga minamahal, maraming tao kung bakit yung lalo na mga hindi nanampalataya ay siyempre wala sila pananampalataya dahil madalas nakasalig ang kanilang karunungan at kalaman sa kanilang sarili. Kaya sabi ng Korinto, yung paboritong bersikulo ng ating malapastor, 2:3-4, kung di po ako nagkamali. Amen? Na ang aking pangaral at pananalita ay hindi ayon sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Espiritu, upang hindi masalig kailanman ang tao sa kanyang sarili, kagalingan, katalinuhan, o anumang bagay na mayroon siya. Mga minamahal, ito kasing senaryo na ito, yung 12 apostol, dumating sa point na napag-isip-isip nila, paano pag dumating na yung sinasabi ng Panginoon na kingdom? Allah, sino sa iyo? Apostol Pedro. Ang magiging, yung nakaupo sa kanan ng Panginoon, ay sana ako sa kaliwa. Ay hindi, ako na lang yung sa kanan. Kasi parang mas malakas mo ang prayer ko kaysa sa'yo. Gayon, ito ang pinuntirya ng mahal na Panginoon. Nakita ng mahal na Panginoon. Yung nasa puso ng kanyang maalagad. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, mas mainam sa kapakumbabaan, doon dumarating ang karangalan, ang pagtataas, ang pagkadakila. Amen? Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, kung mapapansin ninyo itong sumunod na talata, dahil sabi nga sa Biblia, ang bawat talata ay magkakasunod hindi dahil trip lang, kundi yan ay may ugnayan sa isa't isa. Dito sa susunod nating babasahin,
binigyang diin ng Panginoon yung sitwasyong mayroon doon sa 12 apostol, kung bakit sinabi ng Panginoon na sa pagiging lingkod, kinakailangan na ang pagiging mapagpakumbabang puso ay nagtutulak sa iyo para sa iyong karangalan. Basahin natin dito, mga minamahal, yung kapaliwanagan. Mateo 18, ang talatay 6 hanggang 7. Ano ang sabi ng Panginoon? Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanata 18, talatay 6 hanggang 7, datapwat sino mang magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliliit na ito na nagsisisampalataya sa akin, ay may pakikinabangin pa siya kung bitinan ang kanyang liig ng isang malaking batong gilingan at siya'y ilubog sa kalaliman ng dagat. Sa aba ng sanglibutan dahil sa mga kadahilanan ng pagkatisod, sapagkat kinakailang dumating ang mga kadahilanan, datapwat sa aba ng taong yaong panggagalingan ng kadahilanan. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamalapayon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! God bless sa pagkabasa sa salita ng ating Panginoon. Ngayon, ano ang nais iparating nitong, dito kasi ipinaliwanag ng Panginoon, yung hindi napapansin ng mga 12 apostol doon sa ugali nila na, ay, dapat ako yung nasa kanan ng Panginoon. Si Apostol Pedro dito sa kaliwa. Ay, si Apostol Tomas sa ano na lang yan. Mga minamal, dito kasi pumapasok yung sa halip na makiisa ka sa kagalakan at katagumpayang natamasa ng iyong kapatid, dito pumapasok yung inggit. Hindi totoong lingkod ni Kristo ang isang kapatid na hindi niya ikinatutuwa ang katagumpayan ng kanyang kapatid. Amen? Nakita niyo yung ginawa ng 12? Ay hindi dapat ako yung nasa kanan ng Panginoon, hindi ikaw. See? Nagpapatagisan sila, mga minamahal. Wala doon ang kapakumbabaan ng puso. Kaya ngayon, doon pumapasok ngayon na kung yan ay mapabayaan ng mga apostol, ng mga kapatiran, ay doon dumarating ngayon yung atin na namang napag-usapan ng linggo. Dumarating sa point na tayo ay nagkakaroon ng dibisyon. Nakakawatak-watak tayo. Dahil sa ganyang bagay. Sabi din nung Miyerkules, ay hindi nyo napapansin dahil dyan, nakalimutan na ang ating ministeryo sa Panginoon. Dahil ang gusto mo, yung hangarin mong ministeryo, yung posisyon. Pero nakalimutan mo ang sekreto, ang sabi ng Panginoon. Kapag kumbabaan ng puso, ang maglilid sa iyo sa karangalan. Amen? Amen? Kaya nga dito, di ba, yung ating mga nangangasiwa, una sa ating mga pastor, tuwang-tuwa sila pag may nakita silang baguhan. Tapos, ang nakikita mo, hindi yung kung anong kagalingan mayroon doon sa baguhan. Kundi yung nakikita mo na mula sa kanyang puso, nandun ang kapagkumbabaan sa mga Panginoon. Ganoon din hindi lang sa mga baguhan, sa mga datihan din. Amen? Anumang naabot sa tugatok ng tagumpay, pero nanatili, ang paay na sa mga minamahal, ay doon mo mas dadakilain ng Diyos. Amen? Doon dumarating ngayon sa iyo. Yung nagiging proud, yung kapatid mo sa iyo, nakikisa siya sa kagalakan. Sa iyong, bakit? Dahil hindi mo sariling bangko ang iyong itinataas. Kundi yan ay ginagawa mo dahil simple lang naman ang nais mo yung magawa mo ang totoong paglilingkod sa mga Panginoon. Amen? Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Nagiging pagpapala tayo muli sa ating kapatid. Pang-apat, huli mga minamahal na konsepto na nais iparating ng mga Panginoon sa pagiging lingkod. Sana pag matapos ang aralin ito mga minamahal, sana wag dumating yung point na pagsasawaan natin ang paglingkod sa mga Panginoon. Dahil akala natin ang paglingkod ay walang katuturan. Nagsasayang lang tayo ng oras. Hindi ganun. Napakaganda ng sinabi ng mga Panginoon. Una, sa pagkaalipin, may kalayaan. Hindi na tayo, di ba? Noong ay alipin ng kasalanan, ngayon ay tayo malaya na. Alipin ng katwiran, malaya tayo mula sa kasalanan. Pangalawa,
ang pagiging tagapaglingkod sa Diyos at sa ating kapwa, nagbibigay sa atin ng kadakilaan. Mapupurihan ng Diyos, yung magiging proud din sa atin, ating mamasabuhay, ating mga kapatid. Pangatlo, mga minamahal, wala dapat inggitan. Walang pagmamalaki sa sarili. May pagpakumbabang puso. Amen? Ito yung pang-apat. Dito sa Ingles, mga minamahal, in submission, there is authority. Sa wikang Filipino, sa pagpapasakop ay may kapamahalaan. Kung literal sa literal, imposible nagpasakop ka tapos magkakaroon ka ng authority. Dapat ikaw ang under noong may authority sa iyo. Pero ito ang nais parating ng malapay noon. Sa pagpapasakop ay may kapamahalaan. Basahin natin, mga minamahal. Lucas 7, ang talatay 7 hanggang 9. Dito po sa aklat ng Lucas, kabanatay 7, talatay 7 hanggang 9, ito pong sinasabi, dahil dito'y hindi ko inakalang ako'y karapat-dapat man lamang pumarian sa iyo. Datapwat sabihin mo ang salita at gagaling ang aking alipin, sapagkat ako rin naman ay taong nasa ilalim ng kapamahalaan. May nasasakupan akong mga kawal, at sinasabi ko rito, yumaon ka, at siya'y yumayaon, at sa isa, halika, at siya'y lumalapit, at sa aking alipin, gawin mo ito at kanyang ginagawa. At nang marinig ni Jesus ang mga bagay na ito, ay nagtaka siya sa kanya at lumingon at sinabi sa karamihang nagsisisunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo, hindi ako nakasumpong ng ganitong kalaking pananampalataya, hindi kahit sa Israel man. Amen. Palakpakan natin ang ating malapay noon. God bless sa pagbabasa sa salita ng malapay noon. Alam magsabi ng praise the Lord! Alam magsabi ng praise the Lord! Amen? Nung mabasa ko ito nung unang-una, mga minamahal, sabi ko, paano pinuri ng Panginoon? Samantalang ang pagkakaunawa ko doon sa pagkakasalita nung ano nito, yung pinuno na ito, ng mga kawal, ay parang pangahas na tinuturo, sinasabi sa Panginoon na kumbaga dinidiktahan ang Panginoon. Pagaling mo yan ako. Dahil ako may nasakupan ako kung anong sinabi ko, sinusunod nila. Kaya dapat ikaw ay sundin mo din. Ayun ang una kong pagkaunawa doon, mga minamalat. Sabi ko pa, ano kaya ang nakita ng Panginoon dito? Ang nakita ng Diyos? Yung pagpapasakaw. Yung submission. Bakit? Sinabi niya, malinaw. Meron siyang authority. Meron siyang kakayahan pala eh. May pinuno siya eh. Opisyal siya. E di, kayang-kaya niyang tawagin ang mga mediko at sabing pagalingin yung aking anak. Papayaran ko kayo ng karampatang halaga. Dahil may authority naman siya. Kaya niyang utusan lahat ng mga kawal, maghanap sila ng gamot na palunas doon sa kanyang anak. Dahil may authority siya. May kapangyarihan siya. May pagmamalaki siya. Pero hindi pala yun yung ipinapakita doon. Sa likod ng meron siyang kakayahan, meron siyang kapangyarihan, nagpasakop pa rin siya sa Diyos. Kumilala pa rin siya na mas makapangyarihan ng Diyos. Amen? Yun yung submission. Ang pinagkaiba ng surrender doon sa submission. Malinaw pag tayo ay nag-surrender, surrender ka na kasi wala na eh. According doon sa iyong kakayahan, umabot ka na sa dulan. Wala ka nang magagawa. Kaya surrender na, suko na. Pero yun, yung submission, tulad mo kapatid, ngayon, malakas ka pa rin, wala kang karamdaman. Pero naglilingkod ka ngayon, kitang-kita ng Diyos ang iyong pagpapasakop. Amen? May problema ka. Pero hindi mo yung tinitignan. Nandun ka pa rin sa paglilingkod mo sa Diyos. Tuwang-tuwa ang mahal na Panginoon. Nalalaman ng Diyos, naunawaan mo ang apat na konsepto ng pagiging isang lingkod ni Kristo. Kaya sabi ng huling talata, kindly, Efeso 6, ang talata 6, Dito pong sinasabi, hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Amen. ayan ang totoong sekreto ng isang lingkod ni Kristo.
mula sa puso. Mula sa puso. Hindi dahil sa nakikita ng iba, hindi dahil sa napipilitan ka, hindi dahil sa requirements, kaya mo ginagawa ang paglilingkod. Kundi dahil tuwang-tuwa ka, masaya ka, napapurihan ng Diyos, sunod-sunod na lahat ng bagay! Ang kagalingan, ang kalutasan, ang pag-asa, sunod-sunod na yan. Dahil ang iyong totoo, paglilingkod sa Diyos, nagmumula sa puso. Habang tayo umawi sa ating Panginoon, mula sa awiting ito, mga minamahal, ito lang naman ang nais natin lagi. Ang maipaabot, ang pupupuri sa Panginoon. Yung mamuhay tayo na sa Diyos. Alipin ni Kristo. Lingkod ni Kristo. Sabi ng huling talata, mula sa puso. Yung pag-awit mo, pagpapakita ng iyong paglilingkod kay Kristo. Ibuka ang iyong labi. Kung hindi mo alam, hindi mo kayang sabayan ang awitin, pwede mong intindihin ang liriko at mensahe. A vessel fit for honor. Amen? Maging kapurihan tayo. Maging kalakasan tayo sa iba. Like shine to you like sparkling Kaluwalhatian lagi sa mga Panginoon. Lord, I want to live my life. Tayo umawit, mga minamahal, mula sa ating mga puso. Tayo Bring my heart ay hindi alipin, inaakala ng hindi mananampalataya na nagsasayang tayo ng oras. Hindi tayo yung alipin na ibinaba ang ating dignidad dahil sa Diyos. Hindi tayo yung alipin that I might shine na napabalot na like ng sparkling kadiliman. gold. Kundi tayo yung alipin To be ng kasiyahan, ng pag-ibig, ng pag-asa, ng kapayapaan, ng kagalingan. Ano bang sitwasyon sa iyong paligid? This is all Hindi ka natatakot. I really Bakit? Alipin ka ng mga kapangyarihan ng Diyos. Pag-iingat ka ng mga Panginoon. to be pleasing you, oh pleasing you. This is all I really wanna do. Sabihin natin mula sa lirik ko na awitin ito, Panginoon. Lord, I lift my heart in full surrender. Ibinibigay natin sa And Diyos ang all that I hold dear, I give to you. pati ang ating buhay, kaya nating ialay para sa Diyos. Purify my heart and make me holy. Pagdalisay ng puso. Isipan ka. So I might walk tunay na the nais ng way that's pleasing you. Upang maging kaluguran sa Diyos. To be pleasing you. Salamat, mahal na Panginoon. Inibig mo kami Pleasing you. sa aming henerasyon. This Hindi is mo kami all pinabayaan. I really Tinawag want kami. to do. Maging iyong lingkod. Masaya kami, mahal na To Panginoon. be pleasing you. Maging kasunod mo. Oh, pleasing Para sa iyo. you. Sa namin mo sa mundo. This is Dahil all I really wanna do. To be pleasing you, pleasing you. Praise the Lord. This is all I really wanna do. To be pleasing you, oh pleasing you. This is all I really wanna do. This is all I really wanna do. This is all I really wanna do. Salamat, mahal na Panginoon. Mga minamahal. Maraming mga tao patuloy sa ating umusig. Kanya-kanyang taktika ang kaaway para mahila tayo palayo sa mahal na Panginoon.
pero kailanman hindi siya magtatagumpay. Dahil hindi ka lang pala lingkod ni Kristo. Alagad, kawal ni Kristo. Nakahanda sa anumang pagkipagdigma. Gagamitin ka ng Diyos. Gagamitin tayo para sa maraming mga kaluluwa maligtas. Salamat malapay noon. Nalaman namin sa umagang ito. May kabuluhan pala ang pagkatawag mo sa amin. May kwenta pala malapay noon. Yung aming pagsasakripisyo. Yung ginawa ng aming malapastor. Hindi kami kaano-ano. Inalay ang kanilang buhay. Kahit kapalit. Malapay. Ngayon ang resulta. Kami nagtatamas. Maraming salamat. Malapay noon. Masaya kami sa aming paglilingkod sa iyo. Hindi kailanman pabigat sa aming buhay. Ang paglilingkod sa iyo. Ang mga ating sarap mawitin, chorus mga ating ipabos sa malapay noon. Di ba mga minamahal? Masaya tayong maglingkod sa malapay noon. Kahit pa man, pasan-pasan natin ang problema. Yung umiti ka lang dahil kay Kristo. Tumutuwa ang Diyos. Ipinagmamalaki ka na Diyos. Darating ang araw. Darating ang araw. Malulutas ang iyong problema. Darating ang araw. Magiging kalwalan ni Jesus. Hallelujah! Narito kami malapay noon. This is all I really wanna do. To be pleasing you. Pleasing you. This is all I really wanna do. To be pleasing you. Oh, pleasing you. This is all I really wanna do. To be pleasing you. Pleasing you. This is all I really wanna do. To be pleasing you. Oh, pleasing you. This is all I really wanna do. This is all I really wanna do. Hallelujah. Tayo mo minamahal. Pagsayang dumalang. Mahal pa ng Diyos. Maraming salamat. Pinapasalamatan ka namin. Nalaman namin, nakilala ang tunay na paglingkod sa iyo. Salamat ang walang sa iyo. Binigyan mo kami ng propeta. Basihan namin ang parapalataya. Mahal Pastor, Holy Smith, Pastor, Binasinamin, mga beloved children, mga pastoral workers, sa iyong mga kapatid, elders of the church. Maging mga mahal sa buhay na. Aming dalagin, malapay noon. Panghawakan mo kami. Hindi namin alam ang bukas. Panghawakan mo kami. Bakit? Tunay lingkod mo. Pag-iskod niya, mabang buhay sa aming malapastor. Ulit Estrada Almeda. Sila ang aming kalakasan ng iglesia, malapay. Beloved Lord, these children, malapay no. Pagpalain mo. Pagpalain mo sila sa pangunang gawain. In behalf of proper respect, sa pastor sa buong mundo. Sa mga katumangilang pastoral workers, promoted preachers, elders of church, malapit. Maraming mga kaluluwa, maalagaan sa mga kapatid sa mga sa buhay. Pagpalain mo kami. Ito ba yung sa palangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Tayo po dumako sa ating kanya-kaya pagila, ating itaas sa ating dalawang kamay. Walang imposible sa ating pinakamamalapay noon. Amen. Tayo lingkod ni Kristo. Ating pinaglingkod Diyos na buhay, kaya mo pagaling ng mga karamdaman.
dalawang kamay, patuloy natin ilapid ating mamahal sa buhay, pinasal pangailangan, walang posible sa Diyos. Ipatong naman natin ating kanang kamay sa ating ulo, ang ating kaliwang kamay sa bahagi natin ito. May karamdaman, walang posible sa ating pinakamahal Panginoon. Magkaisa natin dumalangin, hallelujah, dakilang para Diyos, makapares sa pangalan po sa unat pagluhod ng iyo, Pastor Willis Laveda. Narito kami sumasampalataya, sabay-sabay namin tinatalian, tinataboy, anumang gawa ng kaaway, di mo yung karamdaman, cancer, leukemia, be healed, diabetes, be healed, kasaw, in Jesus' name, be healed, anong pangalangan, kasaw, lumayas ka sa misanas, lumayas ka sa pangalan Jesus, lumayas ka sa pangalan Jesus, be healed, bilang magkaramdam COVID-19, matuno, sa pangalan Jesus, sa pangalan Jesus, sa pangalan Jesus, victory in Jesus' name, victory in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, victory in Jesus' name, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahalang Panginoon, amen. Palakpakan natin ating Diyos sa buhay at tayo po maminamahal ay lulundag ng 3 beses sabay sigaw na hallelujah, praise the Lord. Ito ay palatandaan mga minamahal na atin nang tinanggap ang katugunan ng ating pinakamamahal Panginoon. Amen. 3 beses sabay sigaw ng hallelujah, praise the Lord, lundag mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Ang lahat ng kapurihan, kalulatian, kadakilang kapasamatan para lamang sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord, amen. At tayo po idarako sa ating pong announcement po, mga minamahal. Atin na pong binibigyan po ito sa ating beloved Elder Brother Noel Braganza. Amen. Para sa ating pong announcement. Amen. Palakpakan po natin minsan ang pang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Purihin ating pinakamamahal na Panginoon Jesu Cristo. Hallelujah. God bless you, beloved Brother Marlon, sa pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. At sa ating po mga announcement, mga minamahal ko, hallelujah. Patuloy, mga minamahal ko, ang ating pong banal na gawain, mga minamahal ko 3 times a week, mga minamahal ko lalo doon sa mga baguhan. Ang ating pong address, mga minamahal ko, ay 157 Barangay Mamarlao, along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. At mga minamahal ko, hallelujah, sa araw po ng bukas, mga minamahal ko, yung ating Holy Supper, mga minamahal ko, amen, banal na hapunan. At tayo po, mga minamahal ko, mag-start ng alas 9 ng umaga at tayo po matatapos ng alas 4 ng hapon. Ating Wednesday service, mga minamahal ko, dati pa rin, mga minamahal ko, hallelujah. Every Wednesday po yan, mga minamahal ko, 1:00 hanggang alas 5:30 ng hapon. At itong Friday overnight service, mga minamahal ko, alas 9 ng gabi ng Friday at matatapos tayo ng alas 6 ng umaga ng Sabado. Mga minamahal ko, medyo mag-overtime tayo, mga minamahal ko, ng kaunti, mga minamahal. Purihan natin pinakamamahal, pero masarap makinig ng mensahe, mga minamahal ko, ng kaligtasan. At yung atin pong Bible study, mga minamahal ko, tuwing Martes, mga minamahal ko, sa may Barangay Tubag, mga minamahal ko, patuloy po yan, mga minamahal ko. At sa mga kapatiran, mga minamahal ko na malapit sa nabanggit na lugar, ay patuloy po nating suportahan, mga minamahal ko. Mag-invite tayo ng mga visitors, mga baguhan, upang atin pong maging bunga, mga minamahal ko, hallelujah. At yan po, mga minamahal ko, magbibigay ng daan, mga minamahal ko, na atin din po silang madala rito, mga minamahal ko, sa regular na services, mga minamahal. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Patuloy po, mga minamahal ko, yung atin pong TV program, mga minamahal ko, hallelujah. Sa may Channel 8, mga minamahal ko, sa ating lokalidad, mga minamahal ko. Channel 4 po sa Maynila, mga minamahal ko. Tuwing Sabado po yan, mamayang gabi, alas 11:30, mga minamahal ko, ng gabi hanggang alas 12:15, mga minamahal ko, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Kristo. Atin pong ugaliin, mga minamahal ko, na panoorin yung mga minamahal ko, yung atin pong TV program. At atin pong mapapanood dyan yung mga preachings, mga minamahal ko, ng ating beloved pastor at ng ating beloved Mama Dear, mga major testimonies, mga minamahal ko, ang ating pong mapapakinggan, mga minamahal. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Meron po tayong lay hands, meron po tayong counseling sa mga nagnanais, mga minamahal ko, humingi ng mga godly advices, mga minamahal ko. Handa po kayong paglingkuran ng ating beloved ordained preacher.
At sa mga beloved sisters, mga minamahal ko, nariyan ang ating sisters information. And then po yung ating beloved Sir Vines, mga minamahal ko na mag-advise po sa inyo. Purihan natin yung pinakamamahal na Panginoon Kristo. Meron po tayong, sa mga beloved adults ko, meron pong practice, mga minamahal ko, right after mga minamahal ko ng ating closing prayer. At sa mga finest generation choir, kasama po yung mga beloved youth and singles choir, ay mamayang hapon, mga minamahal ko, alas 6, mga minamahal ko ng gabi, mga minamahal ko, hallelujah, sabagat ngayon po, mga minamahal ko, hallelujah, preparation sa atin pong Holy Supper, mga minamahal ko, at most of them, mga minamahal ko, or almost lahat, mga minamahal ko, ay stay in, mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Kristo. At kung wala na pong karagdagan, mga minamahal ko, tayo po sama-sama ng tumayo, mga minamahal. At tayo po, mga minamahal ko, sama-samang magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo sa isang matagumpay, mga minamahal ko, at pinagpalang gawain, mga minamahal ko, ngayon pong Friday overnight service, mga minamahal. At narito po, mga minamahal ko, ating beloved brother Joshua Villarus, upang pangunahan ang ating pong pananalangin ng mga minamahal ko. Hallelujah, pagtatapos. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder. Tayong lahat ay manalangin para sa ating pagtatapos. Hallelujah. Hallelujah, mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa iyong pangalan. Aming dakilang Diyos sa bayan pinakamamahal Pinsus. Sa unang dalangin ng beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. Maraming salamat ng pinakamamahal Pinsus. Hallelujah sa pag-ingat, paggabay mo sa amin. Hallelujah sa aming sinagawang overnight prayer. Kami iyong ginabayan, sinamahan mula sa MC sa pag-awitin sa mga joyful solemn songs na muli ay binigyan mo kami ng kagalakan sa puso at isipan at ganoon sa mga patotoo na inihayag na yung mga pinagpalang mga anak sa pag-awitan ng beloved choir. Muli ay pinadama mo sa amin yung napakatamis at bala presensya, ganoon din sa pagpapaliwanag sa kahalagahan ng pagkakalob ng ikapanhandog na siyang susi na pagpapala dalugit sa pag-aaral ng Ebanghelyo kaligtasan naming napakinggan muli sa umagang ito. Aming dinadalangin, ito'y tumimo sa aming puso't sipan. Aming itong may pamuhi habang kami naghihintay sa iyong nalalapit na pagbabalik at kung paano kami pinarating ng malulhati at ligtas sa lugar na ito. Ganun din sa aming pag-uwi sa aming kanya-kanyang tahanan. Balutan mo kami daghil pag-ibig at kapangyarihan at muli mo kami ibalik sa araw ng bukas, linggo, malpensus upang sama-sama ka namin purihin. Luwalatin sa aming spirito katotohanan ng sandalan, beloved Pastor Willie Estrada Almeida. In Jesus' name we pray, amen and amen. Hallelujah.